day, the time, na kung saan, no? Sana makita talaga ng Panginoon. Amen? Yung po talagang pag-acknowledge natin, no? Ng Kanya pong kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen? Through Christ Jesus our Lord. Amen, no po? So, ito po ang ating mga salita na ipapahayag sa araw na ito ay nagbuhat po sa napakaraming versikulo. 4 po ito, ano po? At ito po yung 4 na huling wika, ano po, ng ating Panginoon. It should be 7, but the first 3, ano po, was declared or preached, ano po, by Pastora Marifel last week. Tama po ba? Amen, ano po. So, the last word of Jesus, amen, the once for all sacrifice offered. Ayan, ano po, yan po yung pamagat. The once for all sacrifice offered. Naniniwala po ba kayo dyan? Minsan lang, wala na pong pwedeng idagdag. Tama po ba? Amen. Na i-offer na po ang lahat ng bagay na kinakailangan para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen! Amen. Praise God. Sige po, tayo pong lahat ay, yes, ano po, makakatayo. Una, the fourth word of Christ Jesus on the cross, 1, 2, 3. And at the ninth hour, Jesus cried out with a loud voice, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is translated, My God, why have you forsaken me? Ayan, makakaupo po tayong lahat. Yan, praise God. Ano po? So this is the fourth word of Christ Jesus on the cross. Ano po? Ano nga po yung una? Father, forgive them. Amen, praise God. Pangalawa po, praise God. Pangatlo po, amen. Behold, this is your mother, son. This is your mother's. Behold, ano na nga yun? This is your mother. Mali. Behold, this is your mother. Son. A woman, this is your son. Ayan, ano po. Praise God. Natama din. Amen. So, dito po tayo, fourth word of Christ Jesus. Eloi, Eloi. O Eloi, Eloi. Sa ibang wika o sa Hebrew, babasahin mo daw yan, is Eli, Eli, lama sabachthani. Pag sa English, Eli, Eli, lama sabachthani. Amen. Ano po? Praise God. So, ano po yung makikita natin dito? Makikita natin dito, this is the Aramaic word quoted, ano po, by Lord Jesus from Psalms chapter 22 verse 1. Kung babasahin niyo po yan, ano po? Tingnan niyo po ang Panginoong Jesus. Bagamat siya po ay hirap na hirap. Tama po ba? Pero nandun pa rin focus sa purpose ng ating Diyos Ama. No po? Hindi po niya nakakaligtaan, no? Maging doon sa pinakamahirap na sitwasyon ng kanyang buhay. Tama po ba? No? Na i-quote yung tunay na layunin ng Diyos sa kanya. Tama po ba? Di ba pag mamamatay na po tayo, ano po ba yung pinaka-importante sa atin na ating sasabihin kaya? Just imagine yourself. Just imagine yourself, mga kapatid ko. If you will close your eyes right now and contemplate at least 1 minute. Sige nga, just try. If you are in the deathbed, amen? Ano kaya yung sasabihin mo sa mga panahong ito? Will that words manifest the very important part of your life? No? So gusto ko po itong maunawaan ng bawat isa sa atin. Amen? Sa loob ng kung ilang taon man ang ibibigay sa atin ng Diyos. Tama po ba? Magpa-flashback lahat sa iyo, no po?
just in a minute. No? Lahat ng mga bagay. Tama po ba? Amen? Ano kaya po yung ating sasabihin? Ano kaya yung ating hahanapin? Amen. But Jesus, pinoclaim niya yung prophecy sa kanya. No po? Imagine mo nasa cross ka, maisip mo pa ba naman to, no po? Eli, Eli, lama sabachthani. Ibig sabihin, my God, why have you forsaken me? Ang Panginoong Hesus, alam niya, wala siyang kasalanan. Namuhay siya ng tapat, namuhay po siya, ng banal. Namuhay siya na sumusunod sa Ama. Amen? He never say, Lord, this is not a word, this is not a phrase, amen, this is not a sentence ng yung po bang salita na parang sinisisi ang Diyos. Hindi po ito yung phrase, na gustong ihatid sa atin ng Panginoon. Amen? Sa araw na ito. Sabi ng Psalm chapter 22 verse 1, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me? And from the words of my groaning. Never na nahiwalay ang ama sa anak. Alam po nating lahat yan, tama po ba? Amen? Never na nahiwalay ang ama sa anak. But at this moment, paulit-ulit natin tuwing Semana Santa, tuwing Lenten season, naririnig natin ang mga salitang ito. Hindi kayang tingnan ng ama ang kanyang anak. Kasi pasan niya lahat. Lahat ng mga kasalanan ng mundo. Amen? Whether it is transgression, sin, iniquities, or lies. Pasan ng Panginoong Hesus. Pasan ng Panginoong Hesus yung pagmumura natin, pasan ng Panginoong Hesus, yung adultery natin, yung fornication natin, pasan ng Panginoong Hesus, yung idolatry natin, pasan ng Panginoong Hesus, lahat ng yan. At ang sabi ng Isaiah chapter 59, ang sala mo nakapaghihiwalay sa iyo at sa aking, sabi ng Diyos. Tama po ba? So that time, ang anak na walang ibang kaligayahan, kundi yung makasamang lagi yung presensya ng Ama, nandito po sa kalagayang ito para sa iyo at para sa akin. Are we acknowledging this point? As what I have spoken, this is the moment of contemplation. This is the moment of commemorating. This is the moment, of meditating what Jesus did in the cross of Calvary. Pasa ng Panginoong lahat. Pasa ng Panginoon yung bitterness, yung anger. At ang Ama, hindi siya makatingin sa anak. Amen? So, ano pa po makikita natin? 9th hour. In Hebrew time, gusto ko po ito para pag nababasa natin ang Bible, may pagkaunawa po ang bawat isa sa atin. Amen? Sabi nila, in the 9th hour is equivalent to 3 o'clock. Almost 3 o'clock in the afternoon. Ng ating pong oras. Naget po ba natin? Because they are starting 6 o'clock a.m. Not like us na 12 o'clock a.m. Naget po natin? So, 9th hour, from 12 o'clock noon, mababasa natin, hanggang 3 o'clock ng tanghali, amen, o ng hapon. Di ba ito yung kasikatan ng araw? Pero sabi ng Bible, madilim that time. Kung kailan sikat ang araw, madilim pala that time.
At ayon po sa mga Bible scholars, during that time, na naipako ang Panginoong Hesukristo, nagkaroon talaga ng eclipse. Amen? And even, kapag mag-aaral po kayo, even this sa China, naisulat din yan ng kanilang mga matatalino daw doon sa lugar na yon. Napakalayo ng pagitan. Tama po ba? Pero may mga aklat sila na nagpapatotoo that during that time, may eclipse na nangyari. Amen. So, totoo ba to? Totoo. Naget po natin? Naisulat. Amen. So, the ninth hour is equivalent to 3 o'clock in the afternoon. Nang sumigaw ang Panginoong Hesukristo. Jesus cried out in the loud voice or cry of the sin bearer. Worth ba si Lord na umiyak ng ganito? Pero sabi ng Panginoon, huwag mo akong kaawaan mo ang iyong kaluluwa. Sabi niya doon sa babae. Sana tuwing makikita natin, sana habang minemeditate natin, yung mga pananalitang ito ng Panginoon, maisip natin yung talagang kalagayan natin. Sana maisip natin, Lord, bakit ba ako nag-enjoy pa? Bakit ba ako nagpakasasa pa? Doon sa mga bagay na ayaw mo. Amen? Bakit ba, Lord, nagawa ko ito sa'yo? Dapat tayo yung umiiyak ng ganito. Amen. Pero si Lord Jesus, He really acknowledged the presence of God. Ito po yung pinakamalungkot na iyak ng Panginoon. Sa 7 last words of Jesus, He is actually crying. But in this time, He cried aloud. Umiyak siya ng napakalakas. Imagine mo, wala ka ng halos lakas. Diba? Pero sige, iniiyak niya. Para marinig mo, para marinig ko. Hindi lang sila doon. Nagit po ba natin? Para marinig mo at marinig ko. Na ganito yung kalagayan na isang tao na mananatili na hindi kilala ang pag-ibig ng Diyos. Amen. Sabi, Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? Ama, hindi ko deserve to. But we deserve this. Ang hirap mapawalay sa Diyos. Sa lahat ng nakaranas na ng kalapitan ng Diyos sa kanilang buhay, napakahirap mawalay sa Panginoon. Binuhay ka ng Panginoon, yung iyong Espiritu. You are so alive. Tama po ba? Sino yung mga nag-EGR? Di ba ang saya-saya, ang sarap-sarap? Maranasan yung pagyakap ng Diyos. Parang pakiramdam natin, ang linis-linis natin, worthy na worthy tayo. Tama po ba? Nagkaroon tayo ng contemplation that, Lord, talagang ang sama ko pala. Lord, talaga palang ang bigat ng nagawa ko sa'yo. At Lord, talagang grabe ang pahirap sa akin ng kasalanan. Amen! Pero this time, naranasan natin yung pagyakap ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. As we acknowledge the love of God into each one of us, I believe, sabi ng Panginoon, anak, this is your time. I will never leave you. I will never forsake you. Acknowledge. Amen. Acknowledge. The sin bearer of you and me cries aloud. Bakit? Because he experienced hell. Being forsaken by God because of unrepented sin. Mula
Genesis hanggang Revelations, paulit-ulit ang Panginoon. Seryosohin mo ang pamumuhay sa kabanalan, seryosohin mo ang pamumuhay sa righteousness. Hindi madali, pero may Diyos na laging sumusubaybay sa atin para magawa natin yung kanyang kalooban. Tama po ba? Amen, ano po? So Jesus, He experienced hell during that time. And what is hell in this earth? Yung bang mawalan ka ng trabaho? Yung bang mawalan ka ng pera sa bangko? Yung bang mamatayan ka? Ito po ba yung hell? For me, during that time, hell is the absence of God in the life of those who are in dagat-dagatang apoy. And this is hell experience. If God is not with us, how are we? Sabi ng Psalms chapter 16 verse 2, O soul, declare, there is no good things in you apart from God. Tama po? Sana lagi nating ma-acknowledge ang Diyos. Whatever our circumstances, never He withheld His presence. Maraming mga tao nakakaalala sa Diyos kapag nasa peligro ang buhay. Pero napapatunayan, yung tunay na laman ng puso, no po, kung talaga bang ito ang kanilang pinipili, yung presensya ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Amen, no po? So, the Lord Jesus, the sin-bearer, experienced hell. What is hell? This is the place where in the presence of God, hindi mo makikita, hindi mo mararanasan. Amen po ba? So, ibig sabihin, pag wala ang presence ni Lord, walang kapayapaan. Walang joy. Walang katatagan. Walang kalakasan. Why? Walang liwanag. Because God is light, God is life, God is joy, God is love. Amen. Amen. Ano po? So, ano pa po yung makikita natin sa Mark 15:34? Father's abandonment is the most excruciating aspect of the word. Sabi ng Panginoon, Eli, Eli, lama sabachthani. In the deepest moment of His life, natutong tumawag ang Panginoon. Dahil ito naman ang kanyang buhay. Pero tayo, nawa mga kapatid, huwag natin isasantabi ang Diyos. Let God be the center always of our lives. Though sometimes we think, Panginoon, naririnig mo ba ako? Panginoon, nakikita mo ba ang sitwasyon ko? Panginoon, naharirito ka ba? Habang dumadaan ako sa pagsubok na ito. But as the Lord promised, anak, never I will leave you, never I will forsake you. And then have confidence. Amen? Have confidence. Na ang Panginoon, ano po? Lagi nating kasama. As long as yung pong purpose, yung pong relationship natin sa Panginoon ay naroon. Tama po ba? Amen, ano po? So, this is the most excruciating. Pag sinabi natin excruciating, anong ibig sabihin? Sobrang hirap. Parang ikamamatay na. Ano po? Ito po yung nakamamatay na punto nitong salitang ito. Mas daig pa nito yung sakit na nararanasan ng Panginoon. Nagyat po ba natin? Yung po mga hampas sa Kanya, yung pagtuya sa Kanya, lahat yan, ano po, mas pa po itong Eli, Eli, lama sabachthani. Amen? Mas pa po yung Kanyang naranasan na yun. Kasi nahiwalay siya doon sa pinaghuhugutan niya ng lakas.
Pinaguhugutan niya ng kagalakan. Yung tunay na kapayapaan ng buhay. Is this, naintindihan ba natin? Ito rin po ba, mga kapatid ko, ang puso natin? Na pag gumagawa tayo ng hindi tama, sana babalik tayo dito sa cross. Dito sa sigaw ng Panginoon na ito. Amen. Na minsan, doon sa cross of Calvary, may sumigaw. Isang banal, isang mabuti. Hindi karapat-dapat, pero naging kasalanan ng lahat ng mga makasalanan. Sana naalala natin yung tuwing tinatempt tayo na gumawa ng masama. Sana maalala natin, Eli, apa sa baktan. May sumisigaw. May sumigaw doon sa cross para sa iyo at para sa akin. Amen? So sabi po ng John 8:29, kailanman hindi nahiwalay ang Ama sa Anak. And He who sent me is with me. Alam ng Panginoong Jesus that the Father who sent Him is with Him. Father has not left me alone. For I always do those things that please Him. Makakaasa tayo sa presensya ng Panginoon. Kung sabi dyan, ano po, if we will always do the things that pleases God. Amen? Makakaasa po tayo kapag ginagawa natin yung nakapagpapangiti sa Diyos, makakaasa tayo nakasama natin ang Diyos. But during those times, sabi ng Panginoon, Eli, Eli, lama sabachthani. Umiiyak ang Panginoon. Hindi dahil hindi niya nasunod yung pinapagawa sa kanya ng Diyos. But because ang layo-layo ng Ama dahil bit-bit niya ikaw at ako sa ating karumihan. Amen? So ano po sabi ng Luke chapter 22 verse 42? Alam mo po, nung habang ito po ay aking minimeditate, ito pumasok sa isip ko. Minsan sa panalangin ng Panginoon, ito po yung prayer po ng Panginoon, ano po, sa Luke. Actually, mababasa nyo rin ito, ano po. Sa John. Sabi niya doon, Father, if it is your will, take this cup away from me, nevertheless not my will, but yours be done. Panginoon, kung pwede, tanggalin mo ang saro ng paghihirap na ito, subalit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Alam mo po ba kung ano yung cup na sinasabi niya dito? Para sa akin, ito po yun yung cup na ito. Alam mo, kaya ng Panginoon magtiis. Naget po ba natin? Kaya niyang alimurahin, kaya niyang sampalin, kaya niyang duraan, kaya niyang paluin, kaya niya ano po, kakayanin niya yung mga hampas. Pero ang hindi niya kakayanin, ito po yung panalangin niya. Lord, take away this cup na kung saan mapapalayo ako sa iyo. Ito po yung sinasabi niya dito, ayaw niya itong maranasan. Naget po natin? Amen? He drank the cup of this kind of suffering for you and me. So how about our cup? How is the cup of our salvation? Ang sabi ni David, ano po? Iinumin ko yung saro ng aking kaligtasan. Sabi po sa Psalms. Tama po ba?
tutuparin ko lahat ng pangako ko sa Diyos. Let us fill our cup as we believe that Jesus did this for all of us. Amen? And then fill also our cup. Tama po ba? Fill also our cup of faith to Him. Fill also our cup as we continue walk in the journey of this life. Pagtawanan ka man, sabihin na hindi ka matatapos. Wala mang maniwala sa'yo. Ang pinakamahalaga, yung sasabihin ng Panginoon pagdating ng panahon. Hindi ka maililigtas ng anumang bagay sa mundo ito. Tandaan nyo yan. Kahit sino, hindi tayo maililigtas. Kaya walang pinakamahalaga kundi yung sinasalita ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So, Eli, Eli, lama sabachthani, ano po yung tinuturo nito sa atin at gustong iwanan, ano po, sa bawat isa sa atin? The lowliest cry ever heard become the greatest hope ever given. Yung iyak ng Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, Eli, Eli, lama sabachthani. Nakamamatay na iyak ng Panginoon. Higit pa sa kamatayang pisikal. Amen, ano po? Nakakalungkot na iyak ng Panginoon, ano po? Higit pa sa pagtakwil ng sinuman. Sapagkat ang Diyos, ano po? Ang hindi niya nakasama during that time. Tama po ba? But because of that cry, hope was given to each one of us. Sana mabuhay tayo sa pag-asang yun. Amen? Amen po. Amen. Alam mo, we are assured of this hope. The assurance of our salvation. Because Jesus died, offered once and for all. Amen, ano po? Ginanap ng Panginoong Hesus yung purpose niya, ano po, sa kanyang buhay. Tama po ba? Amen, ano po? At sabi pa po dito, He was forsaken para hindi na natin maranasan ang maging malayo sa Diyos. Do we get the point? Amen. Naiintindihan natin. He was forsaken para hindi na natin maranasang malayo sa Diyos. He cried alone para hindi na natin ito maranasan. Huwag mong isipin na nag-iisa kang lumalakad sa problema. Amen. Just trust God. No po? If you really have faith to Jesus, if you really believe that God loves you because of Christ Jesus, amen? And then, lahat ng luha na yan, hindi nawawala ng kabuluhan. Tama po ba? Sa journey ng buhay, iiyak tayo. Sa journey ng buhay, mararanasan natin yan. Sa totoo lang po. Dahil yan po ay bunga ng kasalanan. Amen? But, do not forget, this loudest, loneliest cry of the Lord in the cross, so that you will never cry alone. Sabi po ng Psalms, ang mga saints kapag umiiyak, iniipon ng Diyos yung kanilang luha sa isang botelya. Amen? Kahit kayo mga lalaki, huwag kayong mahihiya. Umiyak sa Diyos. Minsan sinasayang natin yung luha natin, no? Mabasted, iiyak. Mawala ng trabaho, iiyak. Tama po ba? Sayang ang luha. Gamitin natin yan sa Panginoon. Ako iyakin ako pagdating sa harapan ng Diyos. Pero matigas ang puso ko pagdating po sa mga problema sa buhay. Amen? Pero pagdating po sa Panginoon, talagang iyakin ako. Because He is my strength.
sa kanya ko nararanasan yung kalakasan. Amen na po? So, I know that if I cry, as what the Bible spoken, no po, if I cry, mayroon tong botelyang pinupuntahan. Hindi ito nasasayang. Nag-evaporate ito doon sa langit. Amen? And one day we will go to heaven. Anak, ito yung mga luha mo. Luha mo ng pag-iyak sa mga kapatid, sa iyong pananalangin. Luha mo ng pag-iyak. Yung pakiramdam mo, nag-iisa ka na lang. Luha yan, anak. Ano po? Na inipon. Luha yan ang pananampalataya sa akin. Amen! So do not look those people na corny naman, umiiyak. Yung mga hallelujah na yan. Tatawa, tapos iiyak. Parang nasa mental hospital. Tama po ba? Ganun ang tawag sa atin minsan. Amen? But no. May worth ang tears sa ating Diyos. Amen? At He entered the darkness so that we can walk in light. Jesus, who is the light, entered in darkness for you and me. Pwedeng sabay-sabay nating isigaw. Eli, Eli, lama sabachthani. 1, 2, 3. Eli, Eli, lama sabachthani. My God, why have you forsaken me? My God, why have you forsaken me? Diba? Salamat o Diyos. Dahil hindi ako ang sumigaw noon, kundi ikaw, Panginoon. So that I can live, no po, in abundance as what you have promised. The enemy comes to steal, to kill, and to destroy. But Jesus comes to give you life, life in its abundance. Amen? So sino yung dapat na pinaka nagagalak sa mundong ito? Yung bang nanalo ng sweepstakes? Yung bang pinakamayaman? Ha? May nagtanong, ano po sabi? Paano mo ba nararanasan na talagang nagagalak ka? Amen. Doon sa interview ni Tony Gonzaga ba yun? Sabi niya, kapag nakakatulong ako sa mahirap, pakiramdam ko talagang, pakiramdam ko parang talagang ako ay masayang masaya. No? Galak na galak. Amen? But it is not. Para sa akin, ang pinaka kagalakan dapat ng isang mananampalataya, yung presensya ng Panginoon. Tama po ba? Amen. Yung presensya ng Panginoon, yun lagi ang hanapin ng bawat isa sa atin. Dito umiyak ang Panginoong Jesus. Dahil napakahirap mawalay sa presensya ng Diyos. Tama po ba? Napakahirap mawala ng pag-asa, kaya dami nagpapakamatay. Amen po? When you feel abandoned, when heaven seems silent, when you are proven, when your prayers feel unanswered, ano po? Kapag ka feeling mo iniwan ka, kapag ka parang ang langit ay napakalayo sa'yo, kapag ka ang mga panalangin natin ay waring hindi nasasagot, tumingin po tayo sa cross. Balik tayo sa cross. Amen? Umiyak na ang Panginoon. Isang napakalakas na iyak ng bighati para maranasan natin yung kalapitan ng Diyos sa atin. Habang nararanasan natin yung habag at awa niya. Amen? So remember Jesus who cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me? Sana wag po natin yung kakalimutan. Amen? And the fifth word of Christ Jesus, tayo po tayong lahat. 1, 2, 3. After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled, said, I thirst. Makakaupo po tayong lahat. Amen. Ano po? John 19:28, I thirst. Ano yan sa Tagalog? Ako'y nauuhaw. Amen. Ano po? Ako'y nauuhaw.
Mark 15:23 versus John 19:28. Sige po, pakibasa, ano po? So, basahin niyo po, buksan niyo po yung inyong Bible, ano po? Sa Mark 15, verse 23, sabi po dyan, then they gave him a wine mingled with myrrh to drink, but he did not take it. Every single word that is written in the Word of God has a purpose. Naniniwala po kayo doon? Alam nyo, sabi nga kahit daw tuldok, ano po, dadating ang panahon. No? Kasama yan. Nagagamitin sa judgment. Sa lahat ng mga nakasulat sa salita ng Diyos. Amen po ba? So sabi po dyan mga kapatid ko, ano po? Mark 19:23. Nung una po siyang binigyan ng alak, kailan po ito naganap? Bago siya pahirapan sa cross. Binigyan muna siya ng inumin na may kasamang mira, ano po, o mir. Yung po ay ginagamit para parang pampamanhid. Naget po natin, no? Kasi sa lahat po ng mga ipinapako sa cross, no? Talagang sobrang sakit at sobrang hirap po yung kanilang mararanasan. Naget po natin. Pero tingnan niyo po to sa Mark 15:23, sabi niya, sabi dito nakasulat, he did not take it. He did not take it. Amen? Yung po bang salitang he did not take it, ano pong dating yun sa inyo? Tinanggap niya. Hindi niya tinanggap. Bakit? Gusto niyang mag-labor. Gusto niyang maparana sa atin, totoo ako sa pag-ibig ko sa'yo. Naget po ba natin? Totoo yung sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. Ramdam niya lahat yan. Ano po? Ramdam niya lahat. Ramdam niya nung siya po ay pinapako. Ramdam niya nung siya po ay pinaghahampas ng 39 slashes. Amen. Ano po? Ramdam niya pong lahat yan. Ramdam niya nung ipinatong sa ulo niya. Ano po? Yung koronang tinik. Ramdam niya habang pinupukpok ito sa ulo niya. Ramdam niya habang siya ay dinuduraan. Ramdam niya po, haba, naririnig niya lahat, ano po, yung pagmak sa kanya ng mga guards during that time. Ramdam niya po yan lahat. Hello? Yun po yung reason. Sana, habang binabasa natin, yes, the Lord did not take the first cup of wine with myrrh that those people gave him para patunayan sa iyo at sa akin, totoo at seryoso ang Diyos na ipakita sa iyo at sa akin ang kanyang pag-ibig. Bakit tinatawanan lang natin? Bakit ginagawa lang natin itong laro? Alam mo ngayon, kakaano lang namin, ano po, nalulungkot ako kasi, di ba, ano sa social media ngayon, yung bata na suot-suot pa siya ng ano, tapos habang tawa siya ng tawa doon na, is this the kind of generations nowadays that even mga innocent people mocking God? Wala na ba talagang matandang nagtuturo? Wala na po ba talagang tunay na ama at ina sa bawat sambayanan? Paano makapagtuturo? A blind cannot lead a blind. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. How can a blind lead the blinds? Kaya, lagi natin sinasabi sa mga magulang, napakahalaga. Seryosohin niyo ang buhay. Seryosohin ninyo ang mga obligasyon, responsibility na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Amen? Sana hindi natin ikatuwa yung ating mga maliliit na anak, kung may maliliit man kayong bata dyan, ano po, na minamak ang Panginoon. Amen. So let us pursue
Let us always include them in prayers. So do we get the point? What is the difference between Matthew 15:23? But in John 19:28, kinuha niya na po ito sa medyo mataas-taas yan. 27. Amen. Ano po? Sabi po dyan sa John chapter 19. May isang sundalo, nung marinig niya na umiyak ang Panginoon, ano po? I thirst. 29 po pala, ano po? Please stand. Sabi niya dyan, they filled a sponge with sour wine, put it on hyssop, and put it into his mouth. Amen? So, tinanggap, ano po, ng Panginoon, ang wine na ito with frankincense. Amen? Tapos na eh. Ang susunod niya na pong isisigaw, it is finished. Naramdaman ko na lahat. Nagawa ko na lahat. Tama po ba? No po? So, what is the implication of I thirst? As in human form, or as a man, ano po? He paid the physical pain. You hirap. Amen, ano po? Nung sinabi niyang, I thirst, hirap na hirap siya dito. Naget po ba natin? Nakaranas na po ba kayo nung uhaw na uhaw talaga kayo? No? Di ba? Di ba pag nagpa-fasting tayo, yung uhaw na uhaw tayo, wala pa po yun doon sa naranasan ng Panginoon kasi tayo nauuhaw lang pero hindi tumulo lahat ng liquid sa buhay, sa katawan natin. Pero siya po, yung pong blood, tumulo po talaga sa kabuuan ng kanyang katawan. Amen? So, sobrang uhaw. Hindi mapapantayan yung uhaw ng bawat isa sa atin physically. At makakatulong ito during your fasting. Whenever you are thirsty during your fasting, Lord, I remember one time, sinigaw mo, you are thirsty. Amen. Are you joyful? Napakasarap i-contemplate ng salita ng Diyos, ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? So sabi po sa Psalms 22:15, ito po yung katuparan ng prophecy, katulad nung sinabi natin kanina, nung sumigaw ang Panginoong Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani. Alam niya yung kanyang isinisigaw, this is the fulfillment of the prophecy of Psalms chapter 22 verse 1. At dito naman po sa I thirst, this is the fulfillment of the prophecy in Psalms 22:15 and Psalms 69:21. Ang sabi po dito, my strength is dried up like a potsherd. No po? And my tongue clings to my jaw. Alam mo yung uhaw na nakadikit na yung dila mo doon sa ngalangala mo. Ganun po yung uhaw na naranasan ng Panginoon. No po? You have brought me to the dust of death. At sabi po niya, Psalms 69:51, they also gave me gall. Ayan, ano po? For my food. And for my thirst, they gave me vinegar to drink. This is the fulfillment. No po? Naganap? Naganap. Dito po sa John. Tama po ba? Chapter 19, verse 28. 29. Binigyan siya ng vinegar. No po? Ito pong vinegar na ito, ito po ay yung mga inumin ng mga sundalo. No po? Kapag sila po ay nagkakandak ng mga ipapako. Lagi po silang may ganoon po, balde. Ano po? Ito po cheap. Ito po napakamura daw during the panahon ng mga Romans. Ano po? Napakamura daw po nito. At ito po, bakit may espongha? Sabi po nila, ano po, yung pong espongha na yon, yung po ay actually pag-aari nung tao na nagsausaw nung kanyang sponge doon mismo sa vinegar para ibigay doon sa kay Lord Jesus. Amen? Bakit kaya?
kaya? Ano kaya pakiramdam nitong soldier na ito? Nakita niya, maaaring nasaksihan niya, ano po, na itong tao na to, nung binigyan nung una, hindi naman ininom. Hindi naman ininom ni Lord Jesus, ano po, yung wine, bakit ko pabibigyan? Tama po ba? But no, no? During that time, naintindihan ng sundalo na yon, ito, hindi nagsisigaw ng kung ano-anong bagay. Hindi nag-curse ng lahat ng lumait sa kanya. Hindi nag-curse, ano po, kundi ang sinigaw, Father, forgive them for they know not what they are doing. For the last time, kumuha ang soldier na ito, nagpakita ng habag. Naget po ba natin? Amen sa Panginoon. Kasi sumigaw si Lord, I thirst. Nauuhaw ako. If God will tell to us right now, I thirst, ano kaya yung ibibigay natin sa Panginoon? Nauuhaw kaya ang Diyos? May kinakauhawan po kaya si Lord sa atin? Hello? Amen, no po? I believe mayroon. Sabi ng Malakias chapter 1, 6 to 8. Pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ang alipin, pinaparangalan niya ang kanyang Panginoon. Todo bigay tayo, tama po ba? Pag ang pinag-uusapan na sahod, ipaglalaban natin ito. Gusto ng amo ko makita ako na masipag. Gusto ng amo ko, abot ko ang deadline. Gusto ng amo ko, na talagang miya-miya. Tama? Sa mga anak naman, naku, sabi ni Papa, pagka daw ako ay may, nakita ko yung anak, sino ba yung, parang si Kuya Vic yata, yung kanyang anak. Sabi ni Papa, pagka ako ay nag-aral na mabuti, mayroon akong reward. Tama po ba? Naintindihan ito. No po? Sabi, pinaparangalan ng anak ang kanyang ama at ang alipin ang kanyang Panginoon. Kung ako ang iyong ama, bakit hindi ninyo ako iginagalang? Nauuhaw ang Diyos sa paggalang ng kanyang bayan. Amen! Pakitapik, nauuhaw ang Diyos sa paggalang ng kanyang bayan. Tapikin pa ulit, nauuhaw ang Diyos sa paggalang mo. Naget po natin na seryoso po ang Panginoon. Amen? Seryoso po si Lord. So seryoso hindi natin igalang ang Diyos. Amen po ba? So kung sabi ni Lord, no, kung ako ang iyong Panginoon, bakit hindi ninyo ako pinaparangalan? Don't you know that we are created to give glory to God? Sabi niya ng Isaiah, no po? Pakisabi nga sa akin yung chapter tsaka yung verse. Sabi po ng Isaiah, I created you to give me glory. Hindi lang hingi, kinreate kita para lagi na lang manghingi. Naget po ba natin? Sabi doon, kinreate ka ng Diyos to give Him glory. Paano magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? Acknowledge who God is. Amen? Acknowledge who God is and you will know how. Nakapagbibigay ka ba ng karangalan sa Diyos? Kung sa mga problema bumibigay ka, nakapagbibigay ka ba ng karangalan sa Diyos? Ano po? Kung ang mga ginagawa natin ay hindi ayon sa kanyang kalooban. Amen! Sabi ng Panginoon, I thirst, anak, I thirst.
So nilalapastangan ninyo ako at pagkatapos ay itatanong pa ninyo sa anong paraan namin kayo nilalapastangan. Nag-aalay kayo sa aking altar ng mga walang halagang pagkain. Tapos itatanong ninyo kung iginagalang ninyo ang Diyos. Eh, sabi po yan ng Malakias chapter 1, 6-8. Nagbigay si Lord ng mga dapat uri, ng mga handog na dapat na makita niya. Ibibigay ba niya yon nang wala tayo? Di ba galing naman sa Kanya ang lahat ng bagay? Lagi niyo to isipin, anak, Ako po ganito, okay. May bibigay ako kasi may tinanggap ako. Hindi ko pwedeng sabihin sa Panginoon, Lord, kulang yung binigay mo sa akin kaya hindi ako magbibigay. Lord, kulang ang oras ko kaya hindi ako maka-attend ng Sunday service. Amen? Mayroon po tayong tinanggap kaya may hinahanap ang Diyos sa bawat isa sa atin. Tapikin ulit, sabihin, ginagalang mo ba ang Diyos? Amen! So, minsan pa sabi ng Panginoon, writers, are we getting the point? Alam niyo mga kapatid ko, contemplate it, even in your home. So, sabi niya po dyan, may we render to God the proper honor due to His name. Kung talagang kilala natin ang Diyos. Amen? So, fifth word of Christ Jesus, I thirst. So, makikita natin dito, as human, Jesus is thirsty of God's salvation in our behalf. Nauhaw ang Panginoong Jesus nung siya po ay nasa laman, sa salvation ng ating Ama. Amen? Dapat ganun din tayo. Are you longing, for the fulfillment of the salvation God is giving to us? Naniniwala po ba kayo dito? You are saved. Amen? But the fulfillment is when we are in heaven na. Tama po ba? Opo. So habang hindi pa po, naroroon tayo sa kalangitan. Amen? Let us always, mag-thirst, doon sa salvation. Amen? And as divine, Jesus is thirsty of our intimacy with Him. Seryoso ang Diyos sa pakikipagrelasyon niya sa iyo. Kahapon, sabi doon, napakalaki ng Diyos. God is so big that we cannot even comprehend it. Kung halimbawa, ito ang Diyos. Amen, Nasaan ka dyan? Nakikita mo po ba to? Hindi mo makikita. Amen, You see, my dear brethren, halimbawa ito yung nilikha ng Diyos, tapos maliit ka pa dyan. Tapos sabi ni Lord, anak, you are the apple of my eye. Sino ka para magmalaki? Tama po ba? Imagine mo kadami-dami ng nilikha ng Panginoon, makita ka niya, samantalang maliit ka pa sa tuldok. Do we understand? Let us give glory to God. Amen, for who He really is. Christ Jesus fulfills what is written so that He can start rewriting our journey with Him. Amen? Finulfill ng Panginoong Jesus lahat ng prophecy para maumpisahan niyang sulatin, yung pong ating kwento ng ating paglakad ng may relasyon sa Diyos. Amen? So, fill our cup that you can satisfy God's thirst. Lagi mong i-fill, yung cup of salvation. I will take the cup of my salvation and I will fulfill my vows to the Lord. I will learn. Di ako titigil
Sabi doon sa Jeremiah 29:13. Tama po ba? Sabi po doon, seek the Lord and you will find Him if you seek Him with all your heart. Ang problema, di natin nakikita si Lord kasi half-heart lang po yung ating pong paghanap sa Kanya. Pero pag sinik natin ang Diyos with all our heart, yung desidido, alam niyo po yung desidido? Di ba? Napag-usapan namin kanina ng Ate Riza. Alam mo, desididong makatapos sa pag-aaral, kahit wala yang baon, kahit kanin lang ang kinakain niya during the lunch, wala pong ulam. Papasok po yan, kahit sira ang tsinelas. Tama po ba? Kasi gustong makatapos ng pag-aaral. Ganun po yung pagsaliksik din sa Diyos. Siniset aside ang mga bagay-bagay. Hindi ginagamit ang mga bagay-bagay para sa kanyang sariling kapurihan. Nagit po natin, seek the Lord, anak, mayroong gagawin ng Panginoon. Beyond, higit pa doon sa kaya mong isipin. Higit pa doon sa kaya mong tanawin. Amen? Nawa, makita din natin po. Tama po ba? Alam mo si Paul nakita niya hanggang nakarating siya doon sa ikatatlong langit. Di po ba sabi niya? Nakaakyat siya doon sa vision. At simula noon, hindi na siya tumigil. Tama po ba? Hindi na siya tumigil. This will be my priority. No po? Amen. So praise God. So dito po tayo, sixth word of Christ Jesus. Tayo po tayong lahat. 1, 2, 3. So when Jesus had received the glorified, He said, "It is finished," and bowed His head and gave up His spirit. Yes, amen. Ano po? So ano pong makikita natin sa mga verses na iyan? Amen. Ano po? It is finished. So sa John chapter 9 verse 24, alam mo, nabuhay ang Panginoong Jesus sa kanyang ministry. Nagpagaling siya, tama po ba? Nagpagaling siya ng mga may sakit. Ano pa? Nagbalik ng pananaw sa mga bulag. Bumuhay ng patay. Nagpakain ng libo-libo. Amen. Ano po? Nag-cast out ng demons. Amen? Pero, ito po bang it is finished na ito ay patungkol doon? Alam ni Lord ang kanyang tunay na purpose to become the Messiah of the world. Tama po ba? Hello? May sinayang ba ang Panginoon sa 33 years of His life in earth? I believe ni isang segundo wala siyang sinayang. Anong ibig sabihin? Ginamit niya ang lahat ng segundo, minuto ng kanyang buhay mabigyan ng kaluwalhatian ng ating Amang nasa langit. Amen? Tayo ilang taon na. Ako po 56, mag-56 na po ako. And I really regret lots of my years na pinagkatiwala sa akin ng Panginoon. Sayang ang pinaggamitan ko. Amen? Sayang yung pinaggamitan ng inyong lingkod. Maybe I am worse than you. Kaya sana kung bibigyan man tayo ng Panginoon ng pagkakataon, ano po, gamitin na natin ito, no? Para sa kanyang kapurihan. Amen po ba? Sabi po ng John chapter 9 verse 4, I must work the work of Him who sent me while it is day, for the night is coming when no one can work. Alam ng Panginoong Yesus kung paano gagamitin ang oras, ang pinagkatiwalang buhay sa Kanya. Amen? So ganito din po ba tayo? May tinatapos po ba tayo? Naiintindihan po ba natin kung ano yung pinapagawa ng Diyos sa atin? If God puts something in you, in your heart, fulfill it for God's glory. Kung dati hindi ka nag-iisip ng mga ganyang bagay sa kaharian ng Diyos, amen? At ngayon ang pag-iisip ka, nilalagay ng Diyos yan sa puso mo, huwag lang yan maging desire. Work out of it. Amen? Gawin po natin. Pasalamat. Bakit? Dahil ang Diyos ang naglalagay ng desire. Because He wants you to be progressive. He wants you yung magkaroon ng value sa kaharian ng Diyos.
Dati, di mo nga binibigyan ng oras ang Panginoon, tama po ba? Pero yung desire mo, Lord, gusto kitang marinig, Lord, gusto kitang makausap, Lord, gusto ko po manalangin. Fulfill it, kapatid. Hindi ka ganyan noon. Ito ay tanda ng isang relasyon sa Diyos. Naintindihan po ba natin? And if we will dream big for God's glory, lahat ng mga dreams natin, iiwanan natin yan. Pansarili, para sa pamilya, iiwanan natin yan pagdating ng panahon. Pero yung dream natin sa Panginoon, bit-bit po yan hanggang doon sa langit. Anak, nangarap ka. Tinupad mo yung pangarap ko para sa'yo. Amen? Ganun po dapat ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. To God be the glory. Ano po? So sabi po ng John, chapter 17, verse 4, alam niyo mo na sinabi ng Panginoon, ano po, the night is coming where no one can work. Sa John chapter 17 verse 4, sinabi naman niya, I have glorified you on the earth, I have finished the work. Ano po? Na sinabi mo sa aking gagampanan ko. Nung sinabi niya po sa chapter 9, ano po, na kailangan ko magtrabaho, nagsalita siya ulit sa chapter 17. Mission accomplished, Papa. Nag-get natin? Mission accomplished, Lord. Umiiyak! Umiiyak! Amen? Pero mission accomplished ang Panginoon. How about each one of us? Kailan ka mag-uumpisa nang talagang pinapagawa sa iyo ng Diyos? Kailan ka maglalaan ng oras para manalangin? Kailan ka maglalaan ng oras para magbasa ng Biblia? Kailan ka magpapakaseryoso sa pakikinig ng salita ng Diyos? Kailan, anak? Hinihintay ka ng Panginoon. Amen? So sabi ng Lord, ano po, it is finished. Tetelestai. Ayan, tetelestai. Ang ibig sabihin ng tetelestai, completed. Ibig sabihin, ano po, tapos na. Kompleto na. Pag sinabi mong kompleto na, ano yun? Wala ka na idadagdag. Tama po ba? Kompleto na eh. At yung pangalawa, fulfilled. Ibig sabihin, may tinapos na. Amen. Pag sinabi natin may tinapos na, ano ibig sabihin na may tinapos na? Mayroong purpose. Amen, ano po? At lahat ng mga nandoon sa purpose na yun, ibig sabihin na complete ng Panginoong Hesukristo. Ano yun? Ano po? Yung kabayaran sa kasalanan mo at sa akin. Amen. This is the word, ano po, yung it is finished ni Lord, this is the word of a messianic work. Amen? Hindi lang yung pagalingin sa sakit at karamdaman, mabuhay mula sa patay. Hindi ganun, anak. Napakababaw ng pagtingin natin pag yun lang ang tingin natin sa Panginoon. Sapagkat siya ang may-ari ng langit at ng lupa. Amen? Ano ang mahirap na bagay sa Kanya? Kaya niya yan ibigay lahat. Kung mas bababa pa sa pagiging Panginoon na tagapagligtas ang Panginoong Hesus sa iyo, ikaw na ang pinakaaba sa lahat ng tao sa mundo. Kung hindi natin kikilalanin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin, at magiging parang ano lang siya, alam mo po yon, yung sagot sa panandaliang kailangan mo. Amen? Tayo na po yung pinakaaba. Kilalanin natin ang Diyos bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas ng buhay natin. Ito po yung pinakamalalim, ano po, na pagkakilala sa Panginoong Hesukristo. Hindi lang siya lapitan kapag may sakit tayo, hindi lang siya lapitan kapag kakailangan natin ng mag-feed sa atin. He is the Savior of our soul. Ito ang pagkakilala sa Kanya doon sa langit. Kaya sabi niya, it is finished. Hindi sinabi niya, nabigyan ko na ng mata, ng paningin si Bartolomeo, Panginoon. No? Nakakilala na sa iyo, O Diyos, si Zacchaeus. Hindi ito. Pero ang sabi niya, it is finished. Bayad na, Panginoon, ang kasalanan ng lahat ng taong maniniwala sa Kanya bilang sariling Panginoon at tagapagligtas. Amen? Ganito po kalalim yung salitang it is finished. So sabi diyan, paid in full. Wala na dapat na interest pang babayaran. Nagawa ka pa ng gawa, ano po? Lord, pandagdag ito ha para maligtas ako. Hindi ganun, anak. Gumagawa ka dahil ligtas ka. Amen? Walang dapat na tanawin sa atin ng
utang na loob ang Diyos dahil naligtas tayo. Naget natin? Gumagawa, it is our joy to work for the Lord, to serve Him as our Master. Why? Because God is God who saves us from our iniquities. Amen po ba? So sabi po dyan, we live not trying to earn salvation, but walking in the fully finished work of God. Fully finished. It is finished. All we have to do, Lord, thank you. Thank you, Lord, for your grace. Thank you, Lord, for your mercy. Amen. And, yes, the seventh word of Christ Jesus. Makakatayo po tayong lahat. Basahin po natin 1, 2, 3. Then Jesus cried out with a loud voice and said, Father, into your hands I commit my spirit. Having said this, his breath is last. Yes, this is the seventh word of Christ Jesus in the cross of Calvary. Sa verse 45, kapag babasahin yan natin, ano po, the torn veil of the veil of the temple was torn. Ano po? Alam naman natin, especially sa lahat ng mga nag-aaral sa Amana Bible Study, ano po, that mayroon pong tatlong partition. Ano po ang tabernacle, the courtyard, the holy place, and the holy of holies. Tama po ba? At ito pong holy of holies, hindi po lahat makakapasok. Tanging ang mga punong saserdote. Punong saserdote, ha? Amen, ano po? Hindi po saserdote lang, kundi punong saserdote. Ang tanging makakapasok doon po sa holy of holies. Tama po ba? Amen, hello? Yan, ano po. Kindly response. Mas maganda yun. Amen, ano po? Para hindi po kayo pinapaypayan. Amen, ano po? So sabi po dito mga kapatid ko, ano po? The torn was torn. No? Ay, the veil was torn. Anong ibig sabihin the veil was torn? Napunit. Bakit? Anong significance? That in Jesus, ano po? Amen? That in Jesus, the fulfillment of the law has been accomplished. Naget natin? Ano po? Tapos na. Na-accomplish na. We can have direct, ano po? Relationship. Makakalapit na tayo. Hindi lang ang mga punong saserdote. Hindi na tayo dapat kumuha pa. Pag-pray mo ako, naget natin? Amen? We can directly talk to God with a sincere heart, with a sincere motive. Amen po? Amen, ano po? So, loud voice din to. Sabi diyan, humiyak ulit ang Panginoon in a loud voice. Ano po? Sabi niya, Father, into your hands I commit my spirit. Amen. Sa Psalms chapter 31, verse 5, this is the fulfillment of the prophecy, of the word. In Psalms 31 verse 5. So makikita natin, naintindihan po natin, lahat ng mga sinalita ng Panginoong Jesus, ano po? Wala po siyang sinalita na ganang sarili lang niya doon sa cross. Kundi sinalita niya lahat ng mga nandoon sa Old Testament. Amen po? Hello? Ano po? So He is indeed the fulfillment, ano po? Of these prophecies. Sabi ng Psalms 31:5, into your hand I commit my spirit. Pero hindi niya itinuloy yung, you have redeemed me, O Lord God of truth. Dapat tayo ang magsasabi niya. Sana pagkamatay natin, o bago tayo mamatay, kasi hindi na tayo makapagsasalita kapag patay na tayo. Tama po ba? Pero bago tayo mamatay, sana ganito tayo ang sabihin natin. Into your hand, I commit my spirit. You have redeemed me, O Lord God of truth. Amen? Sana ganito yung sabihin natin. Kasi si Lord, hindi niya pwedeng sabihin yung, you have redeemed me, O Lord God of truth. Kasi siya yung Redeemer. Naintindihan natin? He is the Redeemer. Pero tayo, we can speak it aloud. Because Lord, you are my Redeemer. Tama po ba? Amen? Ano po? Dadating po tayo lahat dyan, kapatid ko.
Doon sa last breath na natin. Alam nyo, bilang medtech, ano po, dati nag-rounds ako sa, yung kukuha ako kasi ng dugo, ano po. At nakita ko doon po sa after operation, saan nga pinupunta yung after operation? Saan? Pako. Ano ibig sabihin ng pako? Sige, yun. Ano po. Meron tawag doon no po? Recovery room. Yun, recovery room, mas madali. Mas maintindihan nila. Amen, ano po? Sa recovery room, ano po? Nakita ko yung tao, no? Yun ang kauna-unahan kong nakita nung ako po'y nag-i-intern. Kaya gusto ko na dating umayaw. Amen, ano po? Sabi niya, yung mata niya nandun na, nakatirik, ano po? At yung paa niya talagang tumutuwid na, ano po? At talagang nakaganyan na po yung mukha. Wala siyang pamilya. Nagyan po ba natin sa kanyang tabi? Lahat tayo dadating sa panahon na yun. Walang exempted. Ang gaganda pa ng kulay natin. Tama po ba? Ha? Mapupula pa tayo. Tama po ba? Pero pag nandun na tayo, wala na tayo. Putla-putla na po natin. Dadating po tayo sa panahon na yun. Amen? Pero, masisigaw kaya natin, I commit my spirit to you, O God. Alam mo, makakasigaw lang nito, yung talagang kilala ang Diyos. Habang minimeditate ko to, dinagdag ito ng Panginoon sa puso ko. Maalala ko nawa ang verse na to, Lord. Kapag kukunin mo na ako, I commit my spirit to you, O God. For you are my salvation. For you are my Redeemer. Sana maalala natin yun, ano, mga kapatid? Amen? No? You are my Lord. You are my God of truth. No po? So ano pa po yung makikita natin dyan? That reminds us that we are not in control. Hindi na natin itong kontrolin. Kung sa buhay natin, nabuhay tayo na lahat ng bagay, kontrolado natin. Kontrolado natin ang oras, kontrolado natin ano po. Maging ang mga lakas natin, kontrolado po natin ang maraming bagay. Pero sa kamatayan, wala pong may control. Maliban sa Diyos na nagpahiram ng buhay na ito. Tama po ba? And are in charge, but we can learn from Jesus how to die. Naget natin? Kasi sa death, hindi na natin yung kontrolado, pero maiging handa tayo sa kamatayan. Tama po ba? How we will learn? Paano natin makikilala o malalaman? Ano po? Paano tayo matututo sa Panginoon na harapin ang kamatayan? Di ba? Naintindihan po ba natin yung tanong? Alam mo, gusto ko yung napanood ko din eh. This is about battlefield. Sabi niya, yun daw China, mula pa daw po nung una, no po, itong generation na ito, handang-handa sila. No? Gagamitin ko po ito dito. Handang-handa sila ano po, sa pakikipaglaban. Bakit? Kasi pinaghandaan nila ito ng ilang libong taon. Maliwanag po ba? Mula sa maliit na bata, tinuturuan nila dadating ang panahon ng war. Dadating ang panahon ng war. Amen? Ito po yung analogy ano po, ng isang vlogger. Naget natin? Amen? Pero sabi niyang Amerika, minsang nanalo, nakasandal sa kanyang pagkapanalo. Sometimes nagiging lax. Tama po ba? Daig ng preparado ang magaling. Yun ang ibig sabihin ng vlogger. How about each one of us? Preparado ba tayo doon sa time na yan? O sobrang galing lang natin? Dadating ang panahon we cannot control everything. Ayaw man natin, babawiin talaga ang huling hininga natin. Amen? But may each one of us pray this prayer to God. I commit to you, O God, my spirit.
for you have redeemed me, O Lord God of truth. Amen? So yan po yung sinasabi sa atin sa four last words ng ating Panginoon. So the once and for all sacrifice offered, una, you are forgiven. We are forgiven, thus we can also forgive. Hindi natin pwedeng sabihin, hindi ako pwede magpatawad. Sobra yung ginawa sa akin. Forgive. Amen, Pangalawa, we are assured of salvation and thus we can live as saved and not condemned. Anak, pinalaya ka na ng Panginoon. Nang sinabi natin sa Panginoon, tinatanggap kita bilang sarili kong Panginoon tagapagligtas, pinalaya na tayo ng Diyos. Amen, So we can live as free to choose what is, according to the will of God. Amen? And number 3, we are entrusted with relationships. So be responsible. Amen? Anak, may mga responsibilidad. Bakit yan ang naging anak mo? Kasi nakita ng Panginoon, kaya mo yang i-handle. Amen? Pero baka naging pabaya ka lang. Kaya ganon. And number 4, Jesus was forsaken that we will never be alone. Tandaan, God never leaves us, God never forsake us. And number 5, Jesus drank the cup of suffering for us to fill our cup, to satisfy God's thirst. Gusto niyo po bang maibsan ang uhaw ng Panginoon? Igalang natin siya, paglingkuran natin siya, gawin natin ang kalooban niya. And number 6, Jesus paid our debts in full. So we must serve Him and finish the race of faith. Amen po? Jesus finished it. Binayaran na. Wala ka ng utang. So dapat mag-serve tayo kay Lord. Tapusin natin. Wag lang hanggang umpisa. Amen? Jesus died in victory and let us learn from Him. Naget po ba natin? Amen. So this is the 7 last word of Jesus. Una, ano po yun? Makakatayo po tayong lahat. 1, 2, 3. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. I tell you the truth, today you will be with me in paradise. Woman, behold thy son, son, behold thy mother. Eloi, Eloi, lama sabachthani, my God, why have you forsaken me? I thirst, it is finished, and Father, into your hands I commit my spirit. As we can meditate everything, this is about you and me. This is life. Tama po ba? This must be our life as saved, as believers of Christ Jesus. Can we please bow down? Can we please bow down and surrender our hearts to Jesus right now? Lord, we have heard once more your 7 last word. We contemplated it, we meditated it, O Lord. We heard, O God. And once more, Father, we are so thankful for reminding us